Nakarating na rin sa wakas ang mga bida sa sentro ng Petalburg City. Nang makakita ng plake ni Norman, napansin ng mga bida na mas sikat na siya kaysa dati, kaya mas naging kumpiyansa si Ash na labanan siya. Nagdududa si Max dahil malakas ang kanyang ama at tiyak na nag-ensayo ito ng husto matapos ang laban nito kay Ash. Ipinaalala ni Ash kay Max na malakas din siya at nagtungo sa Pokemon Center para ipasuri ang kanyang mga Pokemon. Binati ni na May, Max, at Brock si Kenny, ang assistant sa gym, na natuwang makita na nakauwi na sina May at Max. Sinabi ni Kenny na wala ang kanilang ama sa bahay sa ngayon at binanggit na may ilang problema rito, ngunit napatigil siya nang muling makasama ni Caroline ang kanyang mga anak. Niyakap ni Caroline sina May at Max, napansin na tumangkad ng kaunti si Max, at binati rin si Brock. Gusto ni na Max at May na makita ang kanilang ama, ngunit sinabi ni Caroline na wag muna ngayon. Masaya si Max na makakakain na siya ng luto ng kanyang ina, at habang bumubuntong hininga si Kenny, napansin ni May na may mali. Pumunta si Ash sa Pokemon Center. Nang makitang nag-uusap sina Nurse Joy at Norman, binati ni Ash si Norman, na malugod namang tumanggap kay Ash dahil alam nitong marami na itong nakuhang bagong Pokemon. Gusto ni Ash ng laban, kaya tinanggap ni Norman ang hamon. Nagpaalam si Norman kay Nurse Joy, na nagsabing maaari siyang umasa rito anumang oras. Nakita ni Ash na mayroong lihim, ngunit itinanggi ni na Norman at Nurse Joy na mayroon silang itinatago na ikinalito ni Ash. Pinangunahan ni Meowth ang Team Rocket patungo sa greenhouse ni Norman, kahit na hindi gusto ni na Jessie at James ang lugar. Sinabi ni Meowth na susubukan nilang magnakaw kay Norman sa pangalawang pagkakataon, sa pag-aakalang walang mag-iisip na sobrang tanga nila para atakihin ang parehong lugar ng 2 beses. Samantala, nanananghalian sina Brock, Max, at May habang ikinukwento ni Max ang kanilang mga pakikipagsapalaran. Nag-alala si Caroline, kaya ipinaalala ni May kay Max na baka hindi na sila paalisin ng kanilang ina kung magbabanggit pa siya ng mga delikadong bagay na nangyari sa kanila. Nagtanong si Max kung kailan darating ang kanilang ama, ngunit sinabi ni Caroline na hindi ito darating sa araw na ito at nagsimulang manginig. Sinubukan ni Kenny na ilihis ang atensyon ng lahat na ikinagulat ni na May, Brock, at Max. Sinabi ni May na nakahuli siya ng isang beautyfly, ngunit nagsimulang umasta ng balisa si Kenny, habang lalong nagagalit at sumasama ang loob ni Caroline. Nang magtanong ang kanyang mga anak kung ano ang problema, sinabi lamang ni Caroline na abala siya sa kanyang mga gawaing bahay. Pumunta si Kenny sa greenhouse kasama sina May, Max, at Brock. Bago pa may masabi si Kenny, nakakita si Max ng isang Vigoroth dahil inilalagay ni Norman ang kanyang mga Pokemon sa loob. Inamin ni Max na hindi pa siya nakakapasok sa greenhouse nang wala ang kanyang ama at binati ang Vigoroth na yumakap sa kanya. Inamin ni May na hindi sila nakakapanood ni Max ng mga laban sa gym dahil naniniwala si Norman na maaari nilang maabala ang mga challenger. Iniisip ni Brock na nakakadismaya siguro para sa kanila na hindi sila nakakapanood ng mga laban, ngunit naiintindihan ni na Max at May ang kanilang ama na may oras namang makipaglaro sa kanila pagkatapos ng laban. May gustong sabihin si Kenny, ngunit nakakita si Max ng isang slakot. Nakakita rin ng isang slacking si Max na naalalang laging sinasabi sa kanya ni Norman na mahirap alagaan ang slacking, ngunit sinabi ni Kenny na kamangha-mangha ang slacking kapag nasa labanan. Sa wakas ay ibinahagi na ni Kenny ang lihim, mayroong namumuong problema sa pagitan ni na Caroline at Norman. Araw-araw ay bumibisita si Norman sa Pokemon Center, at laging nagagalit si Caroline kay Norman. Bukod pa rito, tuwing may naririnig si Caroline tungkol sa beautyfly, sumasama ang loob nito at ayaw pag-usapan ang problema. Dumating si Ash sa greenhouse at nahanap ang kanyang mga kaibigan. Naligaw ang Team Rocket sa greenhouse, ngunit nakitang nag-uusap ang mga bida, kaya binalak ni Meowth na nakawin ng Slakoth, Vigoroth, at Slaking. Yayakapin daw ng Vigoroth ang boss at makakasama nito ang Slakoth at Slaking at gagantimpalaan ang Team Rocket. Sinabi ni Ash na nakita niya si Norman kasama si Nurse Joy na tinutulungan ito sa mga Pokemon. Nagpanik sina Max, May, at Kenny, ngunit sinabi ni Brock na siya ang love doctor na aayos sa sitwasyon at biglang tumakbo. Nagmadaling sumunod sina Kenny, Max, at May habang isang Vigoroth naman ang bumagsak kay Ash. Sa Pokemon Center, nakita ng lahat si Norman na kausap si Nurse Joy. Nakumbinsi na si May, ngunit sinabi ni Max na hindi pa rin ito nangangahulugan ng kahit ano. Binati ni Norman ang kanyang mga anak na nag-aalinlangan namang magsalita. Kakausapin sana ni Brock si Norman, ngunit nabighani siya nang makita si Nurse Joy. Susubukan sana niyang pumorma rito, ngunit hinila palayo ni Kenny ang love doctor. Sa greenhouse, naglalakad-lakad ang Team Rocket at pumasok sa isang pinto. Nakakita sila ng isang kakaibang bagay, ngunit inutusan sila ni Jessie na bumalik. Naglalakad-lakad din si Ash at nakikita ang mga Pokemon ni Norman.
Tinakot ni Brock si Norman at nilinaw na nangako itong mamahalin si Caroline nang ikasal sila kaya kailangan niyang humingi ng paumanhin dito. Hindi alam ni Norman kung ano ang sinasabi ni Brock na sinusubukan namang pahangain si Nurse Joy, ngunit hinila siya palayo ni Kenny. Nagpakita si Caroline sa harap ng kanyang mga anak at kay Norman at sinabing aalis na siya rito. Hindi naintindihan ni Norman ang ibig sabihin ni Caroline at tinanong pa kung kailangan nito ng tulong sa mga bagahe na ikinadismaya ng lahat. Sinabi ni Caroline na aalis na siya, kaya sinabi ni Norman na si Kenny na ang bahala sa kusina mula ngayon. Sa tingin ni Brock ay hindi marunong umintindi ng mga babae si Norman, habang nagtataka naman si Kenny kung kailangan pa ba niyang iguhit ang mapa para ipakita kay Norman ang problema. Nagpalipas ng oras si Ash at Pikachu kasama ang mga Pokemon habang naghihintay na dumating ang iba. Susubukan na ng Team Rocket na hulihin ang mga Pokemon, kaya binanggit na nila ang kanilang motto at inilabas ang Suviper at Cacnea, na yumakap pa sa kanyang trainer. Sumugod ang Suviper, kaya naghanda na sa laban si Ash. Ipinaliwanag na ni Kenny kay Norman ang sitwasyon, at nagpa siya si Caroline na umalis, kahit na anibersaryo pa ng kanilang kasal. Ayaw maniwala ni Max sa lahat ng ito, hanggang sa ma-realize na rin ni Norman at nagpa siyang ipaliwanag ang lahat sa kanila pag uwi nila. Gumamit ang Suviper ng Poison Tail na nakasakit kay Pikachu. Umatake naman ang Cacnea gamit ang Pin Missile na nagdulot ng pinsala sa mga Pokemon. Gumamit ang Suviper ng Poison Tail, ngunit nagtakbuhan sina Ash, Vigoroth, at Slackoth. Isang pagsabog ang nagpatalsik palabas kay Ash at sa mga Pokemon. Patakbong pumunta sina Norman, Caroline, Nurse Joy, May, Max, at Brock kina Ash at sa mga Pokemon ni Norman. Sinabi ni Norman sa Team Rocket na sisiguraduhin niyang walang mananakaw sa kanyang mga Pokemon. Pinagamit ni Jessie sa Suviper ang Poison Tail habang pinagamit naman ni James sa Cacnea ang Pin Missile laban kina Ash, Norman, at sa kanilang mga Pokemon, hanggang sa may tinamaan ang Pin Missile ng Cacnea na nagpasabog dito. Nagalit ng husto si Norman at idineklara na pagsisisihan ng Team Rocket ang pagpunta rito na ikinatakot nila habang nagulat naman ang lahat. Tinawag ni Norman ang Slacking na gumamit ng Focus Punch para agad na patalsikin ang Team Rocket. Sinuri ni Norman ang nasirang makina na wasak na. Sinabi niya na ang mga iyon ay mga paputok na para sana sa kanilang anibersaryo. Nabighani si May dahil iniisip niya na ang mga paputok ang pinaka-romantikong regalo. Nag-alok si Nurse Joy ng iba pang mga paputok at inamin na isa rin siyang pyrotechnician kaya pasikretong humingi ng tulong sa kanya si Norman para sa mga paputok. Namangha si Brock kay Nurse Joy, ngunit hinila siya palayo ni Max. Nagdala si Nurse Joy ng mga paputok at inayos ang mga ito. Pinindot ni Norman ang isang buton sa remote at nagsimulang sumabog ang mga paputok kung saan ang ilan ay naghugis Beautyfly. Namangha si Caroline, bagaman ninais ni Norman na maging sorpresa ito at binati nila ang isa't isa ng happy anniversary. Humingi ng paliwanag si Max kung bakit mga Beautyfly, ngunit biglang nahiya si Norman at umalis para kumuha ng inumin. Ipinaliwanag ni Caroline na nagpropose sa kanya si Norman sa isang field na puno ng mga Beautyfly. Kinilig si Caroline habang namangha naman si May kung gaano karomantiko ang kanyang ama. Sinabi ni Norman kay Ash na gagamitin niya sina Slackoth, Vigoroth, at Slacking at nagnanais ng isang magandang laban bukas. Sinabi ni Max na ang kanyang ama ay isang mahusay na trainer, ngunit sumagot si Ash na ganoon din siya at nakipagkamay kay Norman. Nagdududa si Max na matatalo ang kanyang ama, ngunit nag-aalala si May dahil ayaw niyang may matalo sa alinmang panig. Sa battlefield, nangako si Ash na aalis siya sa gym dala ang badge, na ikinatuwa naman ni Norman dahil magkakaroon sila ng magandang laban. Sabik si May na makita ang kahihinatnan, pero nainsulto si Max dahil akala niya ay gusto ni May na matalo ang kanilang ama. Pinatahimik ni Max si Brock at binanggit na napakalakas ng kanilang ama at maaari pang ang maging miyembro ng Elite Four sa lalong madaling panahon. Pinakalma ni na May at Caroline si Max, kahit na ito ang unang pagkakataon na makikita nilang lumaban si Norman. Samantala, ipinakita ni Meowth kina Jessie at James ang mga plano para sa pagtatayo ng isang secret base. Proud silang lahat dahil alam nilang makakakuha sila ng promosyon mula sa boss kapag natapos na ito. Sa arena, inilabas ni Norman si Slackoth at si Pikachu naman kay Ash. Nagsimula ang laban sa isang quick attack pero naiwasan ito ni Slackoth. Gumamit si Slackoth ng Shadow Ball pero umiwas si Pikachu at gumamit ng Iron Tail. Humiga si Slackoth sa kanyang likuran na naging dahilan para umikot at mahilo si Pikachu kaya sumablay ang atake nito. Gumamit si Slackoth ng Hidden Power na nagpalibot ng mga kumikinang na bolang enerhiya kay Pikachu. Inutusan ni Ash si Pikachu na gumamit ng Thunderbolt pero tinamaan pa rin si Pikachu. Napagtanto ni Brock na sadyang pinili ni Norman si Slackoth. Ipinaliwanag niya na kadalasang ginagamit ni Ash ang bilis para malito ang kalaban at makontrol ang arena, pero kayang ilagan ni Slackoth ang anumang mabilis o malakas na atake ni Pikachu.
Kinumpirma ni Caroline ang sinabi ni Brock habang natutuwa si Max na ang kanyang ama ang may kontrol sa laban. Sa kabila ng tinamong pinsala, itinuloy ni Pikachu ang laban. Gumamit siya ng Thunder, pero naiwasan ito ni Slakoth at gumanti ng Blizzard, na nagdulot ng malaking pinsala kay Pikachu. Dahil sa tindi ng Blizzard, hindi na makaatake si Pikachu, kaya naman pinabalik na lang ito ni Ash at inilabas si Torkoal. Inatake ni Torkoal si Slakoth gamit ang Flamethrower, na sinalubong naman ni Slakoth ng Blizzard. Dahil sa tindi ng init, naramdaman ito ni May. Nanaig ang Flamethrower laban sa Blizzard at tumama ito kay Slakoth. Tumalsik si Slakoth sa mga bisig ni Norman at natalo. Masaya si Torkoal sa kanyang panalo, pero medyo malungkot si Max sa pagkatalo ng kanyang ama. Gayunpaman, tiniyak ni Caroline na magiging maayos ang lahat. Humanga si Norman sa desisyon ni Ash na palitan si Pikachu at inilabas naman niya si Vigoroth. Gumamit si Torkoal ng overheat, pero mabilis na naiwasan ito ni Vigoroth. Gumamit si Vigoroth ng Scratch na agad nagpabagsak kay Torkoal. Namangha si May na natalo si Torkoal sa isang atake lang, habang naisip naman ni Brock na ginamit ni Norman ang mabagal na Slakoth at pagkatapos ay ang mabilis na Vigoroth para malito si Ash at subukan ang limitasyon nito. Naiinis si Ash at ibinalik si Pikachu sa laban. Sa kabilang banda, sinisigawan ni Meowth sina Jessie at James dahil hindi ito sumusunod sa kanyang direksyon, pero katwiran ng dalawa ay palpak talaga si Meowth sa pagbibigay ng direksyon. Nagpatuloy ang laban sa arena, gumamit si Pikachu ng Thunderbolt, pero tumalon si Vigoroth para umiwas. Nagbanggaan ang Scratch ni Vigoroth at Iron Tail ni Pikachu. Nagulat si Ash nang gumamit si Vigoroth ng Flamethrower kay Pikachu. Napaso si Pikachu, pero patuloy pa ring lumalaban. Namangha si Max sa kanyang ama, habang napansin naman ni Caroline na nagbago ang estratehiya ni Norman dahil sa determinasyon ni Ash. Inisip ni May na dapat nang palitan ni Ash ang kanyang Pokemon, pero ipinaliwanag ni Brock na isa na lang ang natitirang Pokemon ni Ash. Gumamit si Pikachu ng Quick Attack, habang Flamethrower naman ang kay Vigoroth. Umiwas si Pikachu at tumakbo palapit kay Vigoroth. Sinubukan siyang kalmutin ni Vigoroth, at bagaman nasaktan si Pikachu, na-trigger naman ito ang kanyang static ability. Naparalisa si Vigoroth, kaya nakapatama si Pikachu ng Iron Tail na tumalo kay Vigoroth. Dahil sa pagod at mga sugat, nawalan din ng malay si Pikachu. Inilabas ni Ash si Grovyle at si Slaking naman ang kay Norman. Inatake ni Grovyle si Slaking gamit ang Bullet Seed, pero hinarang ito ni Slaking gamit lamang ang kanyang mga kamay. Natakot si Brock sa lakas ni Slaking, kahit na isa itong tamad na Pokemon, madali nitong napigilan ang atake. Gumamit si Grovyle ng Leaf Blade, pero hinawakan ni Slaking ang mga dahon ni Grovyle at itinapon ito palayo. Sinubukan ni Slaking na gumamit ng Focus Punch, pero napigilan ito ng Bullet Seed ni Grovyle na tumama sa kanyang muka. Gayunpaman, tumayo si Slaking nang may galit at hinampas ang kanyang dibdib. Gumamit si Slaking ng Earthquake na naging sanhi ng pagyanig ng buong arena. Naapektuhan din ng Team Rocket sa lindol at nakita ang mga Dugtrio na umaalis sa lugar. Sinipa ni Jessie ang isang bato na ikinagalit ng mga Dugtrio kaya hinabol sila ng mga ito ng paikot-ikot. Tumalon si Grovyle at gumamit ng Pound, pero nahawakan ni Slaking ang dahon sa ulo ni Grovyle. Inikot-ikot siya ni Slaking at ibinalibag sa kisame. Nagpalitan sila ng Bullet Seed at Hyper Beam. Sa kabila ng banggaan ng mga atake, nanaig ang Hyper Beam at tumalsik si Grovyle. Tumayo pa rin si Grovyle na ikinamangha ng mga kaibigan ni Ash. Sa kabila nito, pinayuhan ni Norman si Ash na sumuko na para sa kaligtasan ni Grovyle dahil marami na itong natamong pinsala. Gayunpaman, nagpa siya si Grovyle na ituloy ang laban at na-trigger ang kanyang kakayahan na Overgrow, na nagpalakas sa kanyang mga grass attacks. Naniwala si Brock na na-trigger ang kakayahan ni Grovyle dahil sa suportang ipinakita ni Ash at ng kanyang mga kasamahang Pokemon. Gumamit ulit si Slaking ng Earthquake, kaya tumalon si Grovyle, pero sinubukan siyang hulihin ni Slaking. Nakatalbog si Grovyle kay Slaking at sa dingding. Sumablay ang Hyper Beam ni Slaking, kaya nagkaroon ng pagkakataon si Grovyle na atakihin ng Pound si Slaking. Sa huli, gumamit si Slaking ng Focus Punch habang si Grovyle naman ay gumamit ng Leaf Blade. Nagbanggaan ang dalawang Pokemon. Matapos ang tapatan, sugatan si Grovyle na ikinangiti ni Slaking. Ngunit biglang natumba si Slaking at natalo, kaya si Ash ang nagwagi sa laban. Lahat ay humanga maliban kay Max, na sobrang nagalit. Sa pagtatapos ng araw, ibinigay ni Norman kay Ash ang balance badge at inaming labis niyang na-enjoy ang laban. Biglang kinuha ni Max ang badge at tumakbo palayo. Ikinulong ni Max ang kanyang sarili sa loob ng greenhouse. Umiiyak si Max dahil sa pagkatalo ng kanyang ama at nagtataka kung bakit nakuha pa nitong mag-enjoy. Ipinaliwanag ni May na si Norman ay isang gym leader at bahagi ng trabaho nito ang mga gym battle. Inamin din ni May na mahirap para sa kanya na makitang matalo ang kanilang ama, pero ang pinakamahalaga ay lumaban ito ng buong husay.
Dagdag pa ni Brock, ang mga gym leader ay hindi lumalaban para lamang manalo lagi. Sinabi naman ni Norman na ang pagkatalo ay kasing halaga rin ng panalo kung may matututunan ka rito. Ipinaalala niya kay Max na hindi sumuko sina Grovyle at Ash kaya natuklasan nila ang lakas na hindi nila akalaing mayroon sila. Sinabi rin ni Ash na naging mas malakas siya dahil sa laban nila ni Norman at ang mismong karanasan sa pakikipaglaban ay mas mahalaga kaysa sa anumang gym badge. Nakumbinsi si Max at lumabas na siya ng greenhouse. Nangako si Norman kay Max na maglalaban din sila balang araw. Humingi ng paumanhin si Max at ibinigay kay Ash ang badge dahil nanalo ito ng tapat at patas. Tinanggap ito ni Ash at ginawa ang kanyang winning pose. Bella